So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin no, na nung isang araw po, na-filean ng kaso itong si Sara Duterte na plunder at malversation of public funds, di ba? At saka graft. So, ibig sabihin nito, yung final po na kaso kay Sara is non-bailable case. So, nasa kamay na po ito ng ombudsman. So, nakita nyo ba kung gaano karaming papel na ebidensya yung ginamit kay Sara? Ang dami, di ba? Ang dami. Oo. Pag sinabi ng ombudsman na may probable cause, kulong si Sara. Oh. So ngayon, ang medyo nakaligtaan po natin mga kababayan, no, na bukod pala kay Sara, kasama yung 15 na staff ni Sara. Oo. Sabi dito, no, Sara Duterte, 15 others face plunder charges at the ombudsman. Kaya akala ng mga kasama ni Sara, lusot na sila. Tandaan natin mga ka-streetwise, no? Hindi po makakapagnakaw si Sara Duterte na siya lang mag-isa. Palagi po yan. Palagi po talagang ganyan yan. Kapag meron pong nakawin na nangyari sa gobyerno, may kasabwat po yan. So ito siya ngayon. Yan. So si Father Flaby, si Shelo Magno, at yung ibang di ko kilala. Di ko lalagib eh. Robert Reyes pala yung isa, isang pare. Yung kalbo, si Robert Reyes pala to. Oh, si Ging Dales. So, ito pala sila. Oh, may pangalan pala dito. Okay. So, sabi dito, no, ito yung mga pangalan, ha. Aside from Duterte, the other respondents are Office of the Vice President, Chief of Staff, Zulaika Lopez. Oh. Ladies and gentlemen, oh, ang kasabwat ni Sarang malaking poet, Zulaika Lopez. O yan, ayun yung mga kasama ha. Si Zulaika Lopez, si Limuel Ortonio, si Roselyn Sanchez, si Villadrey, kasama yan. Si Sunshine Paharda, si Gina Acosta. Kilala niyo si Gina Acosta mga kababayan? Siya po yung disbursement officer ni Sara. Siya po yung gumawa nung confidential fund ni Sara para i-disburse. Oo. Sino pa? Si Wesley, si Michael Powa pala kasama. Di ba? Akala kasi ng mga hayop na ito mga kababayan, makakalusot sila. Na porket nga po na si Sara po ay nakalusot nga po sa impeachment trial, hindi po nila naisip siguro na pati para sila pwede makulong. Tandaan natin mga kababayan, no? Ito po is non-bailable case. Pag sinabi po ni Boying Rimulya na puta may probable cause ito, kulong po itong mga to. Ang ganda nun, di ba? Mga staff ni Sara nakakulong habang dinidinig yung kaso. Meron pa yun dito. So ngayon, ito yung malupit. Tingnan nyo ha, para ma-review lang po tayo kung ano ba nangyari talaga. Ito na balita ito noong 2024. Ito po yung mga panahon na ginigisa yung OVP at DepEd sa confidential fund. Tingnan nyo ha, ano yung date? November 2024. Wala. Yan. May naalala kayo dito sa November 2024? May naalala kayo dito? Ito rin po yung mga panahon na nagdanakaw si Sara Duterte ng kanyang ano tawag dito? Ng kanyang laptop, no? At saka nung CCTV na nakakahalaga ng 200,000 pesos. Ito rin yun eh. Balikan ninyo yung report nung nakarang linggo. Na si Sara Duterte nga po nag-overprice sa laptop tsaka sa CCTV. Ito rin po yun. November 2024 din po yun. Kapal ng mukha, di ba? Tingnan mo ha. Habang ginigisa po si Sara Duterte sa kanyang confidential fund, nagdanakaw pa rin po siya. Puta, hindi ito normal. No? Ano? Kleptomaniac ba tawag dito? So sabi dito, no, ito yung nangyari dito eh. House cites OVP Chief of Staff in contempt for undue interference in proceedings. So si Zulaika Lopez po ito, anong ginawa ni Zulaika Lopez? Ito yun ha. In the letter of the OVP, ask COA to not comply with the subpoena issued by the House. Alam niyo mga kababayan ito, no?
Nung inimbestigahan po yung OVP tsaka DepEd sa house, sumulat yung si Zulaika. 'Di ba? Ang sinulat po ni ang sulat po ni Zulaika sa COA, wag daw po sila mag-comply sa request ng house. Lupit, no? Ganyan po ka-entitled yung Sara Duterte po na yan. In the first place, mga kababayan, bakit po utusan ni Sara Duterte at saka ni Zulaika Lopez na wag mag-comply yung COA sa house? In the first place, ang COA po is hiwalay po na entity po yan ng gobyerno. Hindi po hawak ng OVP yan. Especially po yung house. Yung house po parte po ng legislative yan. So bakit nangyayalap si Sara? Di ba? Ganyan po ka-entitled yan si Sara. Nung inimbestigahan po siya, pinigilan nila yung COA na wag mag-comply po sa request ng house. Sino sumulat? Si Zulaika. Ibig sabihin, kasabwat ka talaga. Kasabwat ka. Oh. Hindi lang yan. Meron pa yan dito. Oh, ito pa Lawmaker, OVP staff protecting Sara over top aid in confidential fund. Ito rin yan eh. Ang kanilang objective para proteksyonan si Zulaika na wala siyang alam sa pag-disburse ng 125 million per quarter, kami naman dinidivulge namin sa kanila na hindi. Kitang-kita naman na may alam si Zulaika sa confidential funds. O di ba? Kasi nga po mga kababayan po, no, itong si Zulaika Lopez, mga ka-streetwise, kanang kamay po ito ni Sara. So malabong hindi po kikilos yung OVP na yan nang wala pong alam si Zulaika. So alam niyo nangyari dito, ito. So nung mabubukay na nga po itong si Zulaika Lopez, ang ginawa nila, nagdrama sila. Ito, alam ko na panood nyo na ito, pero balikan lang natin yung ginawa nilang drama. Alam nyo ito, nalala nyo to. Si Tori pa yung ano nito, Si IDG ata si Tori nito, no? Si IDG pa ata. O, tinan nyo. Iba pa yung nahimatay. Yung nahimatay si si Gina Acosta yun. Ito, iba to. Si Zulaika Lopez to. Tinan nyo, Pwede mo kami mag-request ng cameras. Pasukin ng general cameras. So, papasukin daw yung media. Nag-request si Sara, papasukin daw yung media. Oh. Media? Opo. Sige. Tapit na. Go na. Go. Go! Pasok yung media, sabi ni Baby Sara. Pasok. Oh. Okay, double time. Ding, i-release mo media. Release. Go na, sabi ni General. Lapit na. Si General lang nagsabi. Ay, ayaw ng hospital. Di ba si Bato? Putangan na mo Bato, diyan ka pa. Nang buhay ka pa pala, no? Ayun na yung media. Papasok na yung media. Ayun na. Hanggang dyan lang naman yung camera eh. Ayaw ng hospital. Hanggang dyan na sa inyo. Huwag nyo lang i-block yung side ng camera. Alis na lang dito ang mga van para makita Hanggang dyan lang, na. para makita ng camera. Oh, dyan lang. Oh, para makita ng camera. Oh, dyan lang ha. Dyan lang tayo. Sige. Sige mo. Ayan na yung media. Ayan na. Oh, ayan na yung media. I-clear natin ito. Para makita ng camera. O, para makita ng camera, anong gagawin ba nila? Ano ba gagawin nila? Bakit kailangan ng media? Bakit kailangan ng camera? Oh. Yan na. Oh, tingnan nyo, samantalang nung wala pa yung media, dito lang ay kabati, maayos naman, nakaupo lang. Oh. Para makita Hanggang dyan lang, na. para makita ng camera. Sige mo. Oh. Eh no. O nung wala pang camera, si Zulaika, nakaupo lang. Oo. I-clear natin ito. Para makita ng camera. May camera na. Yan na. Drama queen, para tinigin din.
Yo, balik ko. Nauto pa si Torre, no? Nauto si Torre, no? Oh, nakakamiss na si General Torre, no? So ngayon, mga babayan, no? Tingnan niyo to. Ay, si Sulayka yun, ha? Oh, meron pa yung isa. Ito pa yung paharda couple. Ito mga kasama ko ni Sara Duterte makukulong, ha? Pag napatunayan nga po ng ombudsman na may probable cause. Ito pa yung isa, no? The indispensable Fajarda couple. So, ano ba to? Okay. The first testimony came from Dr. Gloria Mercado. She was Deputy Undersecretary for Procurement and Human Resources for 9 months, beginning February 2023 until September. Sunshine Chari Fajarda pala, no? Would deliver a cashed envelope containing 50,000 pesos. No, ito yun eh. So, ito pala si Fajarda pala, mga kababayan. Siya po yung gumawa po ng bribery po ni Sara Duterte na pinamigay po sa mga DepEd employee. Di ba? Tingnan nyo kung anong katarantado ginawa po nito. Itong si Gloria Mercado, mga kababayan, siya po empleyado po ng DepEd matagal na. Matagal na po empleyado ng DepEd dyan si Gloria Mercado. Oh. Yun nga lang po, nabahiran po yung kanyang record dahil nga po dyan sa bribery nga po na ginawa nga po ni staff ni Sara na si Sunshine Fajarda. Grabing pambababoy, di ba? Imbis po na magre-retiro po ng maayos, yung Gloria Mercado, ang nangyari, pumangat pa yung record. O dahil po dito, nasangkot dito po sa kagagawan nga po ni Sara, na yung confidential fund pala mga streetwise, pinamigay pala as bribe sa mga empleyado nga po ng DepEd para sumunod po kay Sara. Oh. O, di ba? O, ito pa isa pa malupit. O. Ito yung mga kasama ni Sara. At least isa-isa natin, no? So, ito sila Chika at saka si Nolasco. O, VPSG officer allegedly linked to confidential funds removed from post. So, alam niyo naman yung nangyari niya kay, di ba? Kay Nolasco at kay La Chika. So, sila po yung withdraw at saka nag-disburse ng confidential fund ni Sara. So, sila po mga kababayan, sila po ay makukulong. No? Sila po ay nakasuhan at sila po ay posibleng makulong kapag sila po ay nakitaan nga po ng ombudsman na may probable cause po yung ginawa nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang tanong dito, itong mga anomalya ba na ginawa ni Sara, nasagot niya na ba to? Wala pa siya nasasagot dito, di ba? Hanggang ngayon, 1 taon na po nakalipas. Mula po nung pumutok po yung issue na yun ni Sara. Hanggang ngayon, hindi pa rin po siya sumasagot. Wala, di ba? So, yan na. So, kayo po mga kababayan, so kayo po ba, sa tingin niyo po ba, deserve po ba ng mga kasama ni Sara Duterte na sila po ay makasuhan at posible rin po makulong? Dahil nga po dito sa file na kaso laban sa kanila ng mga simbahan nila Shadow Magno, no? Deserve ba nilang makasuhan? Yan. So, yan na. So, pag-comment lang po sa baba. Yan po sa Team Replay. No? At binabasa ko pong lahat yan. At syempre, no, pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabisan, pa-share na po ng video po na to. Okay? So, last topic tayo. Pag-usapan natin yung last topic natin, no? Speaking of sagot, no? Pag-usapan natin yung sagot